Galak ako sa Diyos na sa akin nagsuot ng damit ng pagtubos at ng kagandahan loob. Nang hirangin akong lubos, nang hirangin akong lubos, pinupuri kita, Panginoon, pagkat ako'y iyong iniligtas. Mga kaaway ko'y di mo hinayaan magmataas. Nagagalak ako sa Diyos na sa akin nagsuot ng damit ng pagtubos at ng kagandahang loob. Nang hirangin akong lubos, nang hirangin akong lubos. Paz Brita will light the candle of peace in our Advent tree. Let us pray. Father, as we journey on this season of Advent, we relight the candle of hope and we light the candle of peace. Grant us the courage to make peace, peace in our hearts, peace in our homes, and peace in our country. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. the grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly say, I confess to Almighty God And to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us bow our heads and let us pray. Almighty and merciful God, may no earthly undertaking hinder those who set out in haste to meet your Son, but may our learning of heavenly wisdom gain us admittance to his company, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, the prophet Baruch portrays Jerusalem as a mother longing to gather her children from exile. Jerusalem is told to stop mourning because God will make her children return to her. A reading from the book of the prophet Baruch. Jerusalem, take off your robe of mourning and misery. Put on the splendor of glory from God forever. Wrapped in the cloak of justice from God. Bear on your head the mitre
that displays the glory of the eternal name. For God will show all the earth your splendor. You will be named by God forever. The peace of justice, the glory of God's worship. Up, Jerusalem. Stand upon the heights. Look to the east and see your children gathered from the east and the west at the word of the Holy One, rejoicing that they are remembered by God. Led away on foot by their enemies, they left you. But God will bring them back to you, borne aloft in glory as on royal thrones. For God has commanded that every lofty mountain be made low, and that the age-old depths of gorges be filled to level ground, that Israel may advance secure in the glory of God. The forest and every fragrant kind of tree have overshadowed Israel at God's command. For God is leading Israel in joy by the light of His glory, with His mercy and justice for company. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord has done great things for us. We are filled with joy. The Lord has done great things for us. We are filled with joy. When the Lord brought back the captives of Zion, we were like men dreaming. Then our mouth was filled with laughter, and our tongue with rejoicing. The Lord has done great things for us. We are filled with joy. Then they said among the nations, "The Lord has done great things for them. The Lord has done great things for us. We are glad indeed." The Lord has done great things for us. We are filled with joy. Restore our fortunes, O Lord, like the torrents in the southern desert. Those who sow in tears shall reap rejoicing. The Lord has done great things for us. We are filled with joy. Although they go forth weeping, carrying the seed to be sown, they shall come back rejoicing, carrying their sheaves. The Lord has done great things for us. We are filled with joy. On the second reading, the Apostle Paul encourages the Christians of Philippi to be pure and blameless for the day of Christ. The Christian faith lived in joy and faithfulness is the best preparation for Christ's coming. A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Brothers and sisters, I pray always with joy in my every prayer for all of you, because of your partnership for the gospel from the first day until now. I am confident of this, that the one who began a good work in you will continue to complete it until the day of Christ Jesus. God is my witness, how I long for all of you with the affection of Christ Jesus. And this is my prayer, that your love may increase ever more and more in knowledge and every kind of perception, to discern what is of value, so that you may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, for the glory and praise of God. The word of the Lord. Thanks be to God. Alleluia, alleluia, alleluia.
shall see the salvation of God. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. In the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, when Pontius Pilate was governor of Judea, and Herod was tetrarch of Galilee, and his brother Philip tetrarch of the region of Iturea and Trachonitis, and Lysanias was tetrarch of Abilene, during the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John, the son of Zechariah, in the desert. John went throughout the whole region of the Jordan, proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins. As it is written in the book of the words of the prophet Isaiah, a voice of one crying out in the desert, "Prepare the way of the Lord, make straight his paths. Every valley shall be filled, and every mountain and hill shall be made low. The winding roads shall be made straight, and the rough ways made smooth, and all flesh shall see the salvation of God." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Welcome po sa Our Lady of La Salette Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak, sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Batay sa ating karanasan, ang hirap-hirap kapag naghahanda tayo sa pagdating ng isang napaka-importante o mahalagang tao. Nandiyan nag-i-invest tayo ng atensyon, ng panahon natin, ng energy, ng money. Pwede pa yung stress na naranasan natin at yung abala, pati na yung abalang na idudulutin natin sa iba. Ay napakasaklap kung mauwi sa wala ang lahat. Halimbawa sa mga estudyante, di ba't napakahirap yung pinagpuyatan mo, nireview mo, hindi lumabas sa exam mo? Para mong gustong pakulam yung teacher mo. Baka naranasan nyo na yung sinurpresa nyo yung mahal ninyo, kaya yung boss ninyo. Nagkaroon ng program, nagkaroon ng handa, birthday niya. Imbis na masiyahan, nainis pa, napintasan ka pa, napagalitan ka pa. Diba? Nakalulungkot, nakadidisappoint din kapag na-short o hindi umabot yung paghahanda natin kasi panghihinayangan natin yung mga na-prepare na natin. Yan napakahalaga. Sa una pa lang, tanungin na natin, tama ba yung paghahanda na ginagawa natin? So yun din ang tanungin natin ngayon. Sapagkat tayo ay nasa panahon ng paghahanda para sa pagdating ng Panginoon. Hindi lang ito yung Pasko, ha? Hindi lang ito yung Pasko. O yung picture ni Kristo na nakahiga sa Belen. Ito rin yung picture ni Kristo na haharapin natin, darating sa buhay natin. Sa wakas ng panahon, o sa wakas ng buhay natin sa mundong ito. Yun ang mas dapat nating paghandaan. Although, pareho lang naman ang paraan. At yan ang ibinibigay sa atin ng ating mga pagbasang napakinggan. Bago yan, para nga naman din sa akin, para makasigurado agad sa paghahanda na ginagawa natin sa taong darating sa atin, alamin na natin agad, ano ba gusto nito? Ano ba gusto nitong mangyari pagdating niya? Sino ba ang gusto niya o in-expect niyang sumalubong sa kanya? Mahaba o maikling programa? Anong gustong ulam niya? Something like that. Para sa una pa lang, malinaw na. So parang iyan ang binibigay sa atin ngayon ng ating mga pagbasa. Sinasabi sa atin ng Panginoon, ganito ang gusto kong maging paghahanda ninyo.
sa ating ebanghelyo, ang sabi ni San Juan Bautista, ipaghanda ng daraanan ng Panginoon. At ini-elaborate yan sa ating unang pagbasa. Tambakan ang mga lambak. Ibig sabihin, puna ng ating mga pagkukulang. Nagkukulang ka sa respeto sa magulang mo. Nagkukulang ka sa pangunawa sa mga anak mo. Nagkukulang ka sa pagsimba, sa pagdarasal. Punan mo. Patagin ang mga bundok, ang mga burol. Patagin ang yabang, ang pagmamalabis, ang pagiging mataas. Tuwirin ang mga landasin. Tuwirin ang mga kabuktutan, kamalian na ginagawa natin. Pantayin ang mga baku-bakong daan. Pantayin ang magaspang na ugali natin. Sa madaling salita sa Ingles, repentance, pagsisisi, pagbabago. Pakisabi sa katabi, magpapasko na. Sabihin niyo sa tabi niyo. Gusto pa tinatakot eh. Magpapasko na. Magbago ka na. Seryoso. Yun ang pinakamagandang paghahanda sa Pasko at sa anumang oras sa pagharap natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa misa, bago ang lahat, nagsisisi muna tayo sa mga kasalanan natin. Bago natin siya tanggapin. Sapagkat natapos na yung pagdating niya at paghiga niya sa Belen. Gusto niyang higan at ang gusto niyang maging Belen ang puso natin. Yun ang ikatutuwa ng Diyos at ikatutuwa din ng ating kapwa-tao. Pinakamagandang regalo sa Pasko, pagbabago. Hindi ko po alam kung napupuna-punin niyo yung mga paintings natin dito sa simbahan natin. Diyan nyo, nakikita po ninyo sa likod ninyo. Pero wag na kayong tumingin dyan. Nasa slide naman natin. First slide, please. Ayan. Doon sa bandang pinakakaliwa ko. Ayan. Pinakadulo. Ang tawag dyan, depiction niya ng parable of the lost coin. Di ba? Talinghaga ng nawawalang salapi. Ikalawa, yung katabi niyan, parable of the lost sheep. Nawawalang tupa. Okay? Yung pangatlo, parable of the lost son. Alibughang anak. Yung wala pa na painting, bukas pa lang ikakabit. Ito. Yan. Anong tawag dyan? Ang tema ng painting na yan, ganun na lamang ang kaligayahan sa kalangitan para sa isang taong nagsisisi sa kanyang kasalanan. Tingnan po ninyo si Jesus dyan. Ano yung hawak niya? Yung nawawalang pera. Sa kabila, yung nawawalang tupa. Nasaan yung nawawalang alibughang anak? Ayan. Sina Padre Pio, Pope John Paul II, Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz. Mga dating mga kasalanan, pero kanyang natagpuan, nagsisi, kaya nandyan na sa kalangitan. Amen? Ang gusto kong mapansin nyo dyan, nandun na yung ating kumpisalan. Slide please. Yan ang background ng ating kumpisalan. So para bang sinasabi ng painting na yan, parang sinasabi ni Jesus, may nangungumpisal, meron na naman akong natatagpuan. Meron na namang nagbabago at nagsisisi sa kaniyang kasalanan. Yun ang nakapagbibigay ng kaligayahan sa Diyos. At yun din ang nakapagbibigay ng kaligayahan sa ating kapwa-tao. Madalas ang pinakamatinding problema ng tao, hindi naman pera, hindi naman sakit eh. Pagiging pasaway ng kanyang mahal sa buhay.
Kasi yan yung problemang pwedeng wala. Yung sakit, natural yan eh. Problema sa pera, minsan natural na din yan sa hirap ng buhay ngayon. Pero yung problema sa buwisit na asawa, nako, sakit-sakit niyan. Sakit-sakit niyan. Mahirap dalhin yan. Diba? Kaya, ibigay ang regalo ng pagbabago. Natutuwa ako dahil nag-sorry na si Maris Racal. Nag-sorry na rin si Anthony. Alam na alam. Kasi, tagal na rin ako napupuyat. Kakaabang ng screenshot. Joke. Personally, natutuwa ako. Kasi, habang walang nagsosorry, para bang yung karamdaman na nililihim, lumalala yan. Mahirap nang gamutin yan. Pag lumala yan, sabihin mo agad, pa-check up ka agad, gamutin agad. Ganun din yung kasalanang hindi pinagsisisi. Mas lumalala yan. Habang hindi tayo nagsisisi at nagsosorry, marami pang nadadamay. Diba? Una, yung mga chismoso, yung mga chismosa, nadadamay na kayo. Dami nyo sinasabi. Nadadamay na din yung mga mister, di ba? Nadadamay na rin kayo. Yung mga boyfriend, nadadamay na rin. Kapag nakikinig yung misis mo, yung girlfriend mo, nung balita tungkol kay Maris Racal at kay Anthony, gumaganong ka sa asawa mo, sa boyfriend, huwag kang magkakamali. Lumayo ka sa mga kaibigan mong babae. Hindi ba? Marami nang nadadamay. Slide please. Pati sila Maris Umali at Anthony Taberna nadamay na rin. Slide please. Nagsalita na rin si Anthony Davis ng Lakers na hindi siya involved kay Maris. At baka bumaba na rin yung sales ng, slide please, Racal Motorcycle. Ang dami nang natatamay. Kaya buti na lang nag-sorry na. Yung iba naman dyan, nag-sorry na, dami pang nasasabi. Hindi daw totoo. Yung pagsusorry ni Anthony, ang ikli ng sinabi. Yung iba naman, hindi daw totoo. Yung pagsusorry ni Maris, ang daming sinabi. Ano ba talaga? At may patunay pa sila na hindi daw genuine yung pag-sorry ni Maris. Yan, no? Yung nag-interview, parang hindi naniniwala sa kanyang sinasabi. Hay, nakaw. Ako, para sa akin, hindi ko sila husgahan. Para sa akin, enough na sa ngayon, yung nagsisisi sila. Yung nag-sorry sila. Kasi yun lang, mahirap na. Mahirap aminin ang pagkakasala. Kayo nga pakumpisalin ko kayo ngayon. Yung iba sa inyo, 30 taon nang hindi nangungumpisal. Pag nangumpisal, 3 lang yun sabihin kasalanan. Yun nga i-text mo lang yung asawa mo, mag-sorry ka eh. Hindi ka makapag-sorry. Yung i-text mo lang yung anak mo. Naku, ang dami kong nakikita ditong mga nanay, mga tita. Mukhang hindi kayo nagsosorry sa anak niyo. Ang taas-taas ng kilay ninyo. Parang sinasabi, ba't ako magsosorry? Anak ko lang siya. Ako personally, pari na ako. Hanggang ngayon, nahihirapan pa rin ako mangumpisal eh. Nahihiya ako, natatakot ako. Something like that. At yun nga ang challenge dun eh. Kaya nasa pagsisisi, nasa pag-sorry, nasa pangumpisal, ang pagpapakakumbaba. Tandaan natin, ang pinaka-trademark ng Diablo ay yabang, kayabangan. Umisip kayo ng kasalanan. Lahat yan may mansya ng kayabangan. Kaya ang unang-unang antidote sa kayabangan ay kapakumbabaan. At nandoon yan, mararamdaman mo yan, big time, sa totoong pagsisisi
sa kasalanan. At lahat tayo dapat ginagawa yan. Sino dito ang hindi makasalanan? Taas ang kamay. Ano sabunin nyo? Baka may sabon kayo, pag sinasabunin nyo, pagkaligo ninyo, feeling nyo, perfect na kayo. Pahiram ng sabunin nyo. Walang ganon, Mars. Lahat tayo makasalanan. Kaya nga, lahat tayo pwedeng magdiwang ng makabuluhang Kapaskuhan. Sapagkat ang gustong maging Belen ni Kristo ngayon ay ang ating kalooban. Tama na mahirap. Pero, ano yung sinasabi sa atin ng ating gospel reading? Ng ating second reading. Ang sabi sa ating second reading, anumang mabuting bagay na sinimula ng Diyos sa atin, kukumpletohin niya, lulubusin niya. Lagi kong sinasabi sa mga nangungumpisal, kaya ka nandito ngayon at nangungumpisal, hindi dahil gusto mo lang. Binulungan ka ng Diyos. Kinonsensya ka ng Diyos. Hinata ka dito ng Diyos. Mangumpisal ka. Isuko mo na yung kasalanan mo. Kaya ka nandito. So ang Diyos, ang nagsimula niyan, ang Diyos din ang nagsasabi sa'yo, mag-sorry ka na sa asawa. Mag-sorry ka na sa anak mo. Mag-sorry ka na sa kapatid mo. Hindi niya deserve yung ginawa mo. Sige na. Sorry. Siya rin yung nagsasabi sa'yo. Siya yung nagsisimula. At kapag siya yung nagsimula, ituloy mo o kompletohin niya. Susuportahan ka niya. O nakita niyo yung sinasabi sa ating gospel reading. Kapag napatag na ang mga bundok, natambakan na ang mga lambak, natuwid na ang mga landasin, napantay na ang mga baku-bakong daan, then you will all see the salvation of God. Kaya tatapusin ng Panginoon yan eh. Dudugtungan ng Panginoon yung pagpapakumbaba mo, yung pagsusori mo eh. May magandang magiging resulta yan eh. Kasi gusto kanyang iligtas. Gusto niya tayong iligtas sa ating pagkakasala na habang hindi tayo nagsisisi, mas lalong lumalala. Gusto niyang iligtas yung relasyon natin sa mga mahal natin sa buhay. Habang hindi ka nagsosorry, by the way, yung pagsosorry, hindi lang yung pag-iyak ka. Repentance is not when you cry. Repentance is when you change. Ang sorry, hindi para sa mga pagkakamaling laging ginagawa, kundi sa pagkakamali lang na ayaw nang gawin talaga, na pinagsisihan na talaga. Gustong sagipin ng Panginoon yung relasyon natin sa isa't isa. So ba't ayaw mag-sorry? Sa salita lang, napaka biyaya mo. Ano yung candle na sinindihan natin ngayon? Candle of peace. There can be no peace without forgiveness. But how can there be forgiveness kung walang aamin ng kasalanan niya? Paano kita patatawarin? Ayaw mo namang umamin. Ayaw mo namang magsisi. Magkakaroon tayo ng kapayapaan dalawa. Sige, parang civil na lang. O titiisin ko. Pero may tanim ako ng galit sa'yo. Ayaw mo mag-sorry eh. Konting spark lang yan. Sasambulat na yan. Parang bulkan. Payapa, pero kumukulo sa loob. Hindi kapayapaan yon. Ang kapayapaan Kuya, sorry. Ma, sorry. Anak, sorry. Alang mawawala sa'yo. Meron yung yabang mo, pero mananatili ang mahal mo. So sabi sa ating ikalawang pagbasa, piliin mo yung pinakamahalaga. Mas mahalaga pa ba yung yabang mo kaysa sa mahal mo? Mamili ka kung ano gusto mong panatilihin sa puso mo, yung yabang mo o yung mahal mo. Marami sa pamilya ngayon ang pwedeng mag-celebrate ng makabulang Pasko kung mayroon lang talagang magbabago. Kahit walang Noche Buena, kahit ano pang naging problema, basta yung pinakamagandang regalo, si Jesus, nararamdaman mo, at yung maramdaman mo, nagpapanog ng balik yung pagiging regalo ng asawa mo. Nagpapanumbalik yung pagiging regalo ng anak mo.
Nagpapanumbalik yung pagiging regalo ng magulang mo kasi nagsorry na at nakahanda ng magbago para sa iyo. Ito sana ang hilingin nating biyaya para sa isang makabuluhang Pasko. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang samo Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di rin ng Diyos ang samo. ringin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. samo ko. Panginoon, tulungan mo akong mag-sorry kung kinakailangan ko mag-sorry. At pakahipuin mo rin po yung mahal ko sa buhay na hinihintay kong mag-sorry sa akin. Kahit masakit yung ginawa niya, mas mahalaga naman siya. Kaya lang sa ginagawa niyang hindi pagsusorry, para bang sinasabi niya na hindi ako mahalaga sa kanya. Ang relasyon ko sa kanya. Tulungan mo kami, ang bawat miyembro ng aming pamilya, na pahalagahan ang bawat isa. Tulungan mo kami, Panginoon, na ikaw ay maramdaman sa aming tahanan ang iyong kapayapaan. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga husgan. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Magpakumbaba ka lang. Aminin mo lang yung kasalanan. Tanggapin mo si Jesus sa buhay. Kung lalapit ka kay Jesus, pahalagahan mo ang mga mahal mo sa buhay. Yung kahit nagkasala ka, nandyan pa rin para sa iyo. Hindi pa ba sapat yun para mag-sorry ka? Kahit nasaktan mo siya, nandyan pa rin naman siya. Pahalagahan mo ang regalo ng Diyos sa iyo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapar ng sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. I believe in God, The Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins,
the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Offertory. Aming alay, alak at tinapay, handog sa iyong dambana, nagbibigay ng buhay. Nawa'y babanalin itong handog naming alay, umaharap sa'yo, nagbibigay bugat. Tinapay at alak naming pinagpaguran, bungalan, lupa't ng aming paggawa. Aming alay, alak at tinapay, handog sa iyong tampanan, nagbibigay ng buhay. Nawa'y babanalin itong handog naming alay, umaharap sa'yo, nagbibigay bugat. Habang at awa mo ngayon ay niyayakap upang ialay sa mga dumaan. Aming alay, alak at tinapay, handog sa iyong dampanan, nagbibigay ng buhay. Nawa'y babanalin itong handog naming alay, umaharap sa'yo, nagbibigay bugat. Panginoon, naming handog ang tinapay at alak, alay ng bayan, umaasa sa pagdating mo. Gayon din naming inanda ang aming puso, upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Ang muli ng lupain, malaon ng tigan, ay muling nagsasaya. Mananariwa't mamumulaklak ang hirap, at ito'y awit sa tuwa. Panginoon,
pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Be pleased, O Lord, with our humble prayers and offerings, and since we have no merits to plead our cause, come, we pray, to our rescue with the protection of your mercy, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your Lift spirit, up your hearts. we lift them up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For he assumed at his first coming, for the oracles of the prophets foretold him, the Virgin Mother longed for him with love beyond all telling. John the Baptist sang of his coming and proclaimed his presence when he came. It is by his gift that already we rejoice at the mystery of his nativity, so that he may find us watchful in prayer and exultant in his praise. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory as without end we acclaim. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Jesus, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us bow our heads as we remember our departed loved ones. Kindly include Joyce, Dewey, Anita Juan, Nene Amang, Zeni Loleng, Francis, Gregoria, Dionga So Maria So Jose So Erelito So, Elsie, Basilito Persico Dios, and all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray,
that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Laslet, Mother of God, with Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, and in him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let spirit. us offer one another the sign of God's peace. Napayapaan po. Spirit, peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
an act of spiritual communion. Sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Banal, bigyan mo ako ng pagkakataon, ialay ang aking pagbabago. Buhay na dakila, ito ang hiling ko, sabihin mo lamang at susunod ako. Nagliwanag sa'kin ang nakaraan, buhay ginugol sa tukso ng layan. Kamay ng Diyos ang nagsilbing gabay ng puso't isipan kay tagal na nalinlang. Bigyan mo ako ng pagkakataon, ialay ang aking pagbabago. Buhay na dakila, ito ang hiling ko, sabihin mo lamang at susunod ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon, ialay ang aking pagbabago. Buhay na dakila, ito ang hiling ko, sabihin mo lamang, sabihin mo lamang, sabihin mo lamang at susunod Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa'yo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggan pasasalamat sa
sasabihin. Isaw ng sandali ng aming buhay, masasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay ko ito. Salamat at ako'y ang binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggang pasasalamat sa'yo'y aming sasabihin. Mag-isaw ng sandali ng aming buhay, masasalamat sa iyo'y, masasalamat sa iyo'y, masasalamat sa iyo'y walang hanggan. Let us pray. Replenished by the food of spiritual nourishment, we humbly beseech you, O Lord, that through our partaking in this mystery, you may teach us to judge wisely the things of earth and hold firm to the things of heaven, through Christ our Lord. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo ay makibahagi kaming ganap upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na binan ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa mga tinutulong po ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Sa mga nag-aalay ng alkansya, sa mga tumatangkilig sa souvenir shop, sa Trinils na Crown, meron po tayong bagong t-shirt at mga sweatshirt. Sa mga nag-share ng ating mga live masses and recorded videos, reflections, lahat po ng ito ay malaking tulong pag napagsasama-sama para tayo makatulong din sa iba. Paalala po, ang ito pong schedule ng simbang gabi sa hapon or sa gabi, December 15 hanggang December 23, 6 p.m. Okay? December 15 hanggang December 23, 6 p.m. Yung umaga naman, yung misa 4 a.m., December 16 hanggang December 24. Okay? December 16 hanggang December 24, 4 a.m. December 15 hanggang December 23, 6 p.m. Tapos, meron po kaming suggestion na sana tuwing simbang gabi may offer kayo. Iipunin po natin at ibibigay po natin sa pinakamahirap na pamilya na mapipili po natin. Ha? So, medyo mataas ng konti. Kunyari, spaghetti package, fruit cocktail, corned beef. Minsan lang naman po sila makakatikim ng masarap na leche buena. Sana bigay na po natin.
So, nandyan po, nasa tarpaulin sa labas yung mga encouragement namin ibigay po ninyo. Or, ang mangyayari, mayroon kaming mga bibilin. Kung gusto po ninyo, bilhin nyo na lang po. Pero ganun din yung presyo, kung ano yung presyo sa labas. Kasi yung iba sa inyo, wala nang panahon bumili o hassle magbitbit. So, ganun na lang po ang gagawin namin. But then, kung pwede kayong bumili ng sarili nyo, mas maganda po. Okay? So, salamat po. Sana po huwag nating ipagkait ito sa kanila. Maraming po salamat. The Lord be with you. And with your May spirit. Almighty God bless us all, including our loved ones, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The Amen. Mass has been offered. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisan. Ang birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig